Ibalik nyo po yan sa tao. Pera po ng tao yan. Hindi po inyo yan. Halimbawa, nandito yung mga dental. Ang suggestion ng ating DOH, dental. Ang dami pang serbisyo na pwedeng i-avail ng Pilipino na hindi nila alam saan sila lalapit dahil hindi nyo po ini-expand ang benefit packages ninyo. Yung iba, sinulid ginagamit. Pantanggal ng ngipin sa bundok, sa bukid sa amin, probinsya. Yung optometrist natin, optometrist, mata, ang dami mga bata nahirapang magbasa. Ba't hindi nyo gawa ng mga benefit packages o mga programa? Huwag nyo nang antayin na magmamakaawa pa sila. Kayo na po, please, ilapit nyo po ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Bilang chairman po ng Committee on Health sa Senado. Sabihin na nating tama yung patakbo, maayos yung pagbayad ng mga benepisyo. Kapag lahat ng Pilipino ay binigyan ng salamin, baka maubos yung pera. Assuming tama po yung paggastos ng pera, no? Ang mga bata po pwede po magkaroon ng katarata because of myopia. So early detection po, Mr. Chair, ang susi po dito para hindi na rin po umabot dun sa 2% of the Philippine population na may visual impairment as you mentioned earlier po. And take the oath. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry native legislation and public hearing of the Committee on Health and Demography? You say, I do po. Thank you po. You may now sit. Thank you. Good day to everyone. As promised, we are conducting this hearing to pursue our objective of making government services more accessible to the public, especially when it comes to healthcare. Let us always be reminded that health is wealth. Bawat piso sa budget na nakalaan para sa kalusugan ay mahalaga para maprotektahan ang kalusugan ng ating mga kababayan. Kaya hindi po dapat ito nakatenga at magamit ito para makaligtas po ng buhay. PhilHealth po ay para sa health. Paulit-ulit ko pong sinasabi yan. Naiulat po na aprobado na ng Board of Directors ng PhilHealth ang pagbabasura sa kanilang single period of confinement policy na alam natin ay mahigit isang dekada na pong nagpapahirap sa ating mga kababayang may sakit, no? 2013 pa pala itong pulisiyang ito at hindi napansin. Napaka-common sense naman po yun. Sobra-sobra po ang pera ng PhilHealth. Yung single period of confinement policy ay nandiyan pa po. So ilan na po ang na-deprive nito for the past 11 years since 2013. Pwede naman palang tanggalin. Sa kaalaman po ng mga kababayan natin, ito pong single period of confinement policy ay natuklasan natin sa dami pong reklamo na lumalapit sa aming opisina. Halimbawa po, nagka-bleeding kayo, buntis, masiselan yung pagbubuntis ninyo. Pag na-admit kayo bukas, within 90 days, bawal na pong i-cover muli ng PhilHealth because of this policy. Illogical po ito, kalokohan po itong pulisiyang ito. Ang klaseng pulisiya yan, kalokohan yan. Pangatlo, pneumonia. Pag na-admit ka muli because of pneumonia, bawal na naman. Mapigilan mo bang magkasakit? At bakit nyo i-deprive sa Pilipino yan? Pera ng Pilipino yan, contribution, sweldo natin yan. Kinakaltas po sa sweldo natin. Kaya nga PhilHealth para insured tayo kung sakaling magkasakit tayo. Ang dami nyo pong pulisiya na dapat matagal nyo na pong pinag-aaralan. Matapos nating madiskubre na 500 billion ang reserve funds ng PhilHealth. Ibalik nyo po yan sa tao. Pera po ng tao yan. Hindi po inyo yan. Halimbawa, nandito yung mga dental. Ang suggestion ng ating DOH, dental. Ang dami pang serbisyo na pwedeng i-avail ng Pilipino na hindi nila alam saan sila lalapit dahil hindi nyo po ini-expand ang benefit packages ninyo. Yung iba, sinulid ginagamit. Pantanggal ng ngipin sa bundok, sa bukid sa amin, sa probinsya. Sa mata. Yung optometrist natin, optometrist, mata, ang dami mga bata nahirapang magbasa. Ba't hindi nyo gawa ng mga benefit packages o mga programa na pwedeng mapakinabangan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino nag-aaral, na kandahirap pong magbasa sa pag-aaral nila dahil hindi po nadidiscover na may sakit sila sa mata, may problema po. Tumatanda sila.
Bakit hindi nyo po gawing prevention? Yung paglala ng sakit? Ba't antayin nyo pang ma-admit? Tapos hindi nyo naman tutulungan ng buo? Bakit hindi kayo tumulong for prevention? Marami pong sakit na pwede nating maagapan ng maaga. Mag-isip kayo, PhilHealth. Mag-isip kayo. At magmalasakit kayo sa kapwa. Nabanggit ko kanina sa opening statement ko na yung prevention. Pwede nyo ma-explain po, Dr. Charlie, kung paano natin ma-prevent po itong pagkalala sa mga bata, di ba? Thank you po, Mr. Chair. Good afternoon po. I'm Dr. Charlie Ho from the Integrated Philippine Association of Optometrists, and we're here to advocate the inclusion of optometric services po, no, and coverage by PhilHealth, free eyeglasses po for all Filipinos who need them. Gaya po ng nabanggit ninyo kanina, early detection po is better than the cure, no? And sa bata pa lang po, even before kindergarten, elementary or high school, dapat po magkaroon na po ng vision screening. In fact, we have a national vision screening law where all kindergarten pupils are supposed to undergo free vision screening. And ito po ay because of early error of refraction na tinatawag. Ang error of refraction po for everybody's benefit, this is nearsighted myopia, farsighted or hyperopia, or meron tayong tinatawag na astigmatism. Mahalaga po na ma-detect po ng maaga yung condition po ng bata because it affects their learning. 80% po of what we know, lahat po ay dumadaan po sa visual system. And before po makapag grade 1, ang mga bata dapat po na-check po sila to make sure that there is no impediment, no obstacle po dun sa kanilang learning process. Marami pong nami-misdiagnose na bata na slow learner, minsan may global delay, minsan nami-misdiagnose po na may special needs, no? May behavioral issues. Yung pala ay vision problem lang po. And what the optometrists can offer is not only to provide refraction services, but also detection of eye diseases and vision problems. Yung vision problem po, maski na po, nakikita po natin sa chart na 2020, pero yung pala may vision problem. Hindi po madidetect yon using ordinary diagnostic procedures. So, prevention of blindness is also part of what we do as optometrists because yung mga nearsighted po, based on latest studies, yung mga high myopia po, may risk po na mabulag. So kapag po ang grado ng salamin po natin ay umabot na po ng 500 na nearsighted, may risk na po na magkaroon ng retinal detachment, early cataract, or glaucoma, no? Meron tayong myopia macular degeneration na tinatawag. And this is a blinding disease. That's why we are advocating this to be included as part of the early detection. Meron pong study by the World Health Organization na 50% of the world population will be myopic by the year 2050. So ito po ay warning na po sa ating lahat and we are happy because nakapag-meeting na po kami with PhilHealth tungkol po dito and we are going to address initially po, uunahin po namin yung mga bata, no? Mga preschool and elementary and high school students po. So yun lang po, Mr. Chair. So, Dr. Charlie, naniniwala kayo na mas magandang prevention mula sa mga kindergarten natin ng mga bata hanggang nag-high school sila along the way, no, na sa pag-aaral nila, hindi nila minsan na-detect na meron talaga silang diferensya sa mata until being checked by optometrist, no? So, paano kaya ito matulungan? And do you believe na mas importante may prevention dito sa mga kasong ito para hindi lumala at makakatulong pa tayo to prevent blindness?
O yung mga tinatawag na, mas maiwasan ba rito yung tinatawag na cataract pagdating ng panahon? Yes po, Mr. Chair. In fact, yung myopia in children, kapag hindi po na-control yung progression po ng myopia, can lead to early cataract. So maski na hindi pa po tayo maabot ng 60 years old or 50 years old, ang mga bata po pwede po magkaroon ng katarata because of myopia. So early detection po, Mr. Chair, ang susi po dito para hindi na rin po umabot dun sa 2% of the Philippine population na may visual impairment as you mentioned earlier po. Mr. Chair. Go ahead, Asek Domingo. Mr. Chair, napakaganda po nung nabanggit ni Dr. Charlie Ho ng IPAW dahil karamihan po ng mga pumupuna sa panukala na magbigay ng libreng salamin ang PhilHealth ay nagsasabi actuarial viability. Kasi alam natin na sabihin na nating tama yung patakbo, maayos yung pagbayad ng mga benepisyo. Kapag lahat ng Pilipino ay binigyan ng salamin, baka maubos yung pera. Assuming tama po yung paggastos ng pera. No? Having said that, nabanggit po ni Dr. Ho na meron pala talagang, at ako po, kahit ako po ay isang general physician, yan po yung mga bagay na hindi ko na rin maalala from medical school eh. But it's nice to hear, Mr. Chair, may mga specific na mga kaso tulad nung, nag-notes nga po ako, parang nakikinig ako sa lecture, myopia in children which can lead to cataract. Kasi ang daming claims ng cataract para sa PhilHealth. So kung ito pala ay magiging solusyon, baka makatipid pa nga si PhilHealth, number 1. Number 2, yung high myopia, ang grado ay 500 plus na nagiging papunta sa kabulagan. Sa kabilang gawi ay pinapanukala na magkaroon ng PhilHealth benefit package para sa mga prosthetic devices and assistive devices. Kung dito pala makakatipid na wag silang mabulag para hindi ka kailanganin ng mga assistive devices, baka ito yung solusyon. At yung ikatlo, yung sinasabing vision screening for learners, napakagandang pakinggan dahil sigurado po ako na hindi naman lahat ng bata ganito, ngunit pag meron tayong mga bata na mabibilang na maililigtas natin mula sa kabulagan at mabibigyan ng wastong edukasyon, baka mamaya yun manggagaling yung susunod na presidente ng Integrated Philippine Association of Optometrists or Assistant Secretary ng DOH. We never know. In other words, meron po siyang gains from a societal perspective na pwedeng bayaran ng PhilHealth kung ganun po yung pagkasabi. Ako na po siguro yung magsasabi rin dahil kasama rin ako kapag nagdidiskusyon sa PhilHealth. Ang laging sinasabi kasi ng actuary, hindi mabibigyan lahat ng tao. Pero kung papayag ko si Dr. Ho, Mr. Chair, yung sinabi niya kanina maganda. Sabi niya, free eyeglasses for all Filipinos who need them. Kung papayag po sila, free eyeglasses for all Filipinos who need them most. Salamat po, Mr. Chair. Salamat. Attorney Eli, sa tingin nyo ba na pwede bang gaano kaposible po itong yung ating nais na prevention sa mga bata pa lang na hindi lumala yung sakit at makatulong rin sa kanilang pag-aaral kung nakakabasa sila ng maayos. Posible ho ba itong libreng salamin at kaya ho ba ng inyong pondo since meron kayong reserve fund? Mr. Chairperson, if I may, as our part in the whole of government and whole of society approach in healthcare delivery system, yes. In fact, Mr. Chairperson, we already committed to cover the prescription glasses as part of PhilHealth packages, Mr. Chairperson. And the date is November 2024, Mr. Chairperson. That's already part of our commitment and timeline, Mr. Chairperson. Salamat at pwedeng you can work together with the IPAW and of course with the DOH. Nasa kanila yung pasilidad eh. Pwedeng magamit rin yung mga super health centers, yung mga district hospitals. Mas mailapit pa natin yung serbisyo medical sa kanila. Dahil wala rin po silang kapasidad na to go to regional hospitals. Baka pwede yung mas mapalawak pa. Maraming salamat sa inyong commitment na matulungan po yung mga kababayan natin. Especially yung nahirapang magbasa, may diferensya po sa mata.
And another, no, itong nabanggit yata na magmamimigay rin po kayo ng mga wheelchair para sa mga may kapansanan. Is it correct? Mr. Chairperson, if I may. Mr. Chairperson, that's already part of our commitment, which is to cover assistive devices, which may be wheelchairs, crutches, walkers, and other assistive devices, Mr. Chairperson. But at present, we have not yet developed a basic benefit package for that. It is still under development, Mr. Chairperson. That's why we are meeting with societies, medical groups, patient groups to come up with a package for this, Mr. Chairperson, please. Our commitment is still November 2024, Mr. Chairperson. Kindly, Attorney Santos and to all PhilHealth officials. Ako, alam ko talaga yan. Umiikot po ako sa buong Pilipinas. Yung mga nasa lanta ng bagyo, baha, sunog, pagputok ng bulkan, buhawi. Maraming mga kababayan natin, pag makita niyo naman po sa litrato, walang pambili ng wheelchair, walang pambili ng cane or tsaka itong sungkod. Kawawa. Baka pwede niyong gamitin po yung pondo ng PhilHealth, itulong niyo sa kanila. Huwag niyo lang antayin na magmamakaawa pa sila. Kayo na po, please, ilapit niyo po ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Bilang chairman po ng Committee on Health sa Senado, yan naman po ang pwede kong gawin, no? Tulong na rin po sa inyo. Gusto ko talagang to more accessible, to make medical services more accessible to ordinary Filipinos, especially the poor patients po. Please, yun lang po ang pakiusap ko sa inyo. More access sa kanila, sa mga mahirap. More access. Easier and more access to ordinary Filipinos. Ang hirap po magkasakit. Ang hirap maging mahirap. That is why we are here to help each other. Lahat ng ahensya ng gobyerno. Tulong-tulong tayo. Kaya naman yan. PhilHealth, you have the funds. DOH, you have the facilities. And to all the doctors, you have the expertise. Let's help one another for a brighter and more prosperous country. Tulungan po natin, lalong-lalo na po sana, wag maiwan yung mahirap nating kababayang Pilipino. Wag po silang maiwan dito. Yun po yung nakikiusap lang po sa inyo. Magmalasakit po tayo sa ating kapwa Pilipino.